How did I stop overspending? I actually protected my money, not from scammers, not from inflation, not from the government, but from myself. Kasi the world is designed to make overspending easy, di ba? Lahat may sale, lahat merong ads, lagi kang tinatarget para bumili ng mga bagay na nung una, hindi mo naman talaga naiisip na kailangan mo. Pero dahil sa mga ads na to, parang kailangan ko na palang mag-travel papuntang Kazakhstan. Kailangan ko palang naglalakad habang nagtatrabaho. So, since hindi mo naman makokontrol yung mga ads na to, i-reverse uno card mo sila, girl. Make it harder for yourself to overspend. So, ito yung mga ginawa ko para mag-stop ako sa pag-overspend. Madali lang sila and you can do them today. Number one, I uninstalled shopping apps. Hindi naman kasi urgent yung mga binibili natin online, di ba? So, hindi kailangan na nandun sila sa cellphone mo para mapabilis yung pag-shopping mo online. So, yun yung una kong ginawa. And if there's anything urgent na kailangan ko talagang bilhin, for example, gamit sa bahay, saka ko lang sila i-install. Number two, hindi ako nagsisave ng payment methods. And twofold yung benefits nila sa akin. Kasi number one, it protects your money from scammers. Number two, hindi rin madali para sa'yo na mag-overspend dahil kailangan mo pa ilagay yung card details mo. Yung delay na yon kahit pa paano nakakapag-isip ka kung kailangan ko ba talagang bilhin to. Next, tinanggal ko yung mga notifications. Actually, kahit sa mga social media apps, naka-off sa akin yung notifications. Trigger din sila for me every time may makikita ako na naka 50% off si ganito, si ganyan, napapagastos ako. So, in-off ko na lang sila. And I did the same para sa mga emails ko. Nag-unsubscribe din ako sa mga promotions. And lastly, I set a rule na unless urgent talaga and very important yung bibilhin ko, I wait at least 24 hours bago ako mag-check out. Minor changes lang to pero malaking tulong sila